magsimula dito, kakaunti-unti lamang, dahan-dahan. Ayan ang unang step natin sa pagtasa ng lapis. Dahan-dahan lang hanggang sa makabuo tayo ng bagong forma na patulis na ating magagamit upang matasahan ang tingga ng mas maayos at ayon sa iyong kagustuhan. Dahan-dahanin na muna natin, ikutin natin dahan-dahan. Ganyan. Ayan. Sa bawat pagtasa natin, lagi natin tandaan na dito sa bandang malapit sa tingga ay bigyan natin ng space o sabihin nating lugar na maaari nating matasahan ang kahoy para lumabas lalo ang tingga. Parang ganyan. Ayan. So, ayan. Tuloy lang nating tasahan ang kahoy ng patulis o ayon sa iyong hubog na iyong ninanais na lumabas. Ayan. Ayan, dahan-dahan nating tasahan ang kahoy. Ngayon, patusok na o patulis na ang kahoy. Maaari na natin siyang lagyan o tasahan o patulisin pa ang tingga. Ayan. Dito na tayo magsisimula upang itap o ilagay ang tingga dito sa bandang hintutro. Ngunit pwede rin namang sa baba. Parang ganito lamang. Parang ganyan. Pero nasanay ako dito eh. Ayan. So, dyan mo siya tutulisin. Yung forma, sinabi ni Sir, kagaya ng sinabi ni Sir, merong parang pa-screwdriver. No? Yung magkabilang side lamang ang tutulisin. Pero mas aking ginugusto ay ang paikot, no? Yung tradisyonal na patulis. Ayan. Ayan, dahan-dahan nating tatasahan. Ayan. May kita nyo na pumoporma na yung tulis niya. Pumoporma na. Kailangan pa natin ng onting lakas na para mas lalo pa siyang tumulis. Yun. Ayan. At kung hindi pa kayo sanay, huwag nyo muna itapat sa hintuturon nyo ang pagtatasa ng tingga dahil baka kayo ay masugatan. Ayan. So, ayan. Ayan. Kapag tumagal-tagal na, may kita mo, tumutulis na siya. Ayan. Pwede mo pa siyang manipulahin para mas tumulis ang dulo ng iyong tingga. Pero para sa akin, ang gantong hugis ng tingga o ng lapis ay okay na para sa akin. O ayos na para sa akin. Ayun lamang tutorial aking kaibigan na sana may natutunan kayo sa araw na ito.